Sa patuloy na pangampanya ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, umaasa si dating Senador Panfilo Lacson na itataguyod ang mga lider ng bansa na ipaglaban ang ating soberanya at kalayaan. Sa patuloy namang pagtaas ng heat index, nanawagan si Lacson sa publiko na maging maingat kasama na rito ang mga pumupunta sa mga campaign rally. Personal naman na bahagi si Senator Francis Tolentino ng tulong sa mga nasunugan sa Binyan, Laguna. Nagsagawa rin ang senador ng motorcade sa Muntinlupa. Nakuha naman ang suporta si dating Senador Manny Pacquiao sa mga lider ng Romblon at unang distrito ng Cebu, kung saan iginit niya na panahon na para bigyan ng tamang suporta at proteksyon ang mga barangay workers. Plano naman ni Congressman Erwin Tulfo na imunggahi ang panukalang batas na nag-oobliga sa PhilHealth na saluhin din ang bayad sa doctor's professional fee. Binibigyan din ni Tulfo na may mga pasyente na hindi makaalis ng ospital sa araw ng kanilang pag-discharge dahil lang hindi mabayaran ang professional fee ng mga doktor. Mga OFW sa Hong Kong naman ang sinuyo ni dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Pangako niya, uunahin ang pagpapababa ng presyo ng kuryente. Si Senador Lito Lapid naman nagpahayag ng suporta sa pagsuspinde ng DOTR sa No RFID No Entry policy. Sa obserbasyon daw niya, minsan ay hindi nagtutugma ang nakakapit na RFID kaya madalas hindi nababasa ng mga sensor sa toll gates. Nangako naman si dating Senador Tito Soto sa kanyang pag-alalay sa programa ng edukasyon, kalusugan at public service. Aniya, ang Doktor para sa Bayan Act ay tutugon sa pangailangan sa healthcare professionals. Sahid mo. Sa Cebu naman, sa kanyang talumpati sa mga miyembro ng Liga ng mga Barangay Romblon Chapter, nangako si Congresswoman Camille Villar na isusulong ang mga panukalang batas na magtataguyod sa benepisyo ng barangay workers. Ramdam daw niya ang mga hamong hiyaharap ng mga ito araw-araw. Nakibahagi naman si Senadora Amy Marcos sa kick-off ceremony ng Department of Agriculture para sa buwan ng kababaihan noong March 3. Patuloy daw ang kanyang suporta para sa mga ito kasabay ng pagsusulong ng mga batas na tunay na makatutulong sa bawat sektor. Mainit naman tinanggap ng mga taga-Quezon si Senador Bong Revilla sa kanyang pag-iikot sa probinsya. Kabilang sa kanyang binisita ay ang Lucena at Mauban, Quezon. Bukas sa Camarines Sur naman mantutungo ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas.